Ibinalita ngayon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na dadagdagan ni Pangulong Duterte ng 5 milyong pamilya ang mga mabibigyan ng perang ayuda sa Social Amelioration Package. Ayon kay Roque, mula sa dating 18 million, gagawin ito ng Presidenteng 23 million na mga pamilya ang makikinabang. At sila po'y iahabol ng mga ahensya ng gobyerno na tumanggap na rin ng unang tranche ng SAP Fund. Italihim, nangako rin ng Pangulo na kung kailan ay gagastusin ng lahat ng kababayan para matulungan ang mga mahihirap sa panahong ito ng COVID-19 crisis. Narito ang pahayag ni Secretary Harry Roque. Pero mabuting balita po, 18 plus 5 million na po ang mabibigyan ng first tranche ng ayuda under the Social Amelioration Program. Ito po ay patunay na unang-una, tumutupad po sa pangako ang ating Presidente. Sinabi niya lahat ng nangangailangan mabibigyan. At yung 18 million nga ay figures from the 2015 census. Ipatutupad po natin yan dahil alam ng ating Presidente kung gaano kahirap ang buhay sa ilalim ng ECQ at alinsunod sa kanyang pangako, nagagastusin niya ang lahat ng kaban ng bayan para po makinabang ang mga mamamayan. Samantala, muling nagpositibo sa COVID-19 si Senador Sani Angara makaramag negatibo na sa sakit kamakailan. Sa statement na ikinalat ng senador sa media, magdodonate sana siya ng blood plasma matapos makarecover sa sakit nang madiskubre na siya positibo na naman sa COVID virus disease. Bago mag-donate ay nag-swab test ang senador pero lumabas agad ang resulta na ito ay positibo na naman sa virus. Negatibo naman sa COVID test ang asawa ni Senador Sani Angara. Sa ngayon, nag-isolate uli, in isolation uli ang senador kasunod ng resulta na siya positive sa COVID-19. Samantala, nakarecover na sa COVID-19 si Senador Coco Pimentel na naging kontrobersyal matapos ang 44-day quarantine. Ayon kay Senador Pimentel, kinukonsidera na siyang recovered person matapos mag-negatibo ang kanyang huling test. Yun yung pong narinig nyo kay Senador Sani Angara na magdodonate sana siya ng blood plasma nang madiskubring siya positive muli sa COVID-19. Yun po ay pinapakiusap sa mga gumaling na dito dahil yung dugo daw nila after na gumaling po sa COVID-19 ay pwedeng makatulong doon naman sa ibang mga pasyente para sa pag-develop ng antibody na lalaban doon sa virus. Kaya yan ang context ng balitang yan. Kaya ayoko lumibel sa'yo. Ang sayo, libel. Oo. Sobrang daming libel. Pero libel, wala eh. Wala eh. Libel. Panalo ka dun sa libel. Sobrang dami. Surti ka lang, te. Kasi may ECQ tayo eh. Alam mo kung bakit. Kaya kadakdak ng dakdak dyan. Kasi hindi pa dumating sa yung supina. Ang supina mo kasi, yung alam mo na yung kaso eh, di ba? Mabigat yun eh. Kaya lang hindi na serve, hindi nadala. Kasi hindi ka taga NCR. Hindi pasok. So syempre, hindi tayo maghahanap ng technicality. So kailangan, syempre may protocol tayo, hindi makakalabas doon sa lugar mo, hindi mahatid. Kaya hanggang ngayon, dakdak ka pa rin ng dakdak. Oh. Sabi nga ni Duterte, ni President Duterte, wag muna ngayon. ECQ pa tayo eh. Focus muna tayo sa problema. ECQ. Pagkatapos ng ECQ, doon na busy ngayon yung mga doctors, di ba? Mga doctors natin busy kasi ano pa tayo eh, pandemic pa tayo. Pagkatapos ng ECQ, promise, busy kukulangin tayo ng abogado. Lilinawin ko na rin para sa mga hindi pa nakakaunawa ng mga barangay official. Uulit-ulitin ko, kayo mga kababayan ko nanonood, please demand. Please ask. Demand for this. Dahil ayoko may magugutom. Paano ko po nasabing dapat walang magutom? Simple lang ho.
Ang inyong mga barangay, nagbigay sa amin ng listahan. Umabot sa 611,000 families. Ang listahan na ibinigay sa amin ng mga barangay. Kaya umabot sa 611 million pesos ang pinamigay nating kakap. Ulitin ko po, i-recap ko po kayo, Ang una pong listahan na binigay sa amin ng barangay is 568,000. Gumawa po tayo ng kaparaanan sapagkat naawa nga po ko sa mga middle class at sa iba pang sa may kaya rin, Kasi hindi sila nakakuha ng tulong na galing sa ibang bahagi ng pamahalaan. So ang inisip ng pamahalaang lungsod, pantay-pantay. Mahirap, middle class, mayaman. Kaya nakakuha kami ng 568,000 families na initial na listahan ng inyong mga barangay official. Kalaunan, maraming hindi nabigyan. Kaya ang ginawa ng inyong lingkod, hiningi natin yung listahan na dagdag galing sa barangay. Ang tawag natin dito, reconsideration. Sa pagbigay sa atin ng barangay, inaprubahan natin. So naubos yung 591 million, kinulang pa tayo ng almost 20 million. Kung maalala po ninyo, Kaya nagpa-amyenda na naman ako ng batas. Nagpadagdag ako ng 20 million. So, madalit salita, mga kababayan, ang presumption ng inyong lingkod, ang presumption ng inyong syudad, pamahalang lungsod, lahat nabigyan. Bakit po? Kasi inaprubahan ko yung dagdag na hiningi ng inyong mga barangay official. So maliwanag po, Kaya saan natin nakuha yung 610,000 mahigit na pangalan ng pamilya? Galing po sa inyong mga barangay official. Kaya hindi po pwede na walang hindi nabigyan. Hindi po pwede yun. Kasi, di ba, ang billing ko, dapat lahat, botante, hindi botante, basta na stuck sa Manila, dapat ilista ng barangay. Yan po yung sa kakap. Ngayon, bilang paghahanda, ito pong nasa harapan nyo ngayon, mga kababayan, ang binili naming 3 kilong bigas ay para sa 610,000 families. Ang binili namin 2 pirasong sardinas, pagpasensyaan nyo na, ay para rin sa 610,000 families. That's about 1.2 million pieces na sardinas. Ang binili nating spaghetti, nasa 610,000 din. Ang sauce, nasa 610,000 din. So dapat ang matatanggap ng 610,000 families sa lungsod ng Maynila ay ito po. 3 kilong bigas, ulitin ko po 3 kilong bigas, 2 kilong sardinas, 1 spaghetti, at 1 sauce. Okay. Ulit-ulitin ko po, pagpapasensyahan nyo na. Talaga pong, baka lang ho kasi hindi ko maintindihan. Ikukwento ko po sa inyo kung bakit. Ito po ang itsura, mga kababayan. Konti lang po ito. Hindi po ito marami. Hindi po ito sasapat. Pero ayoko lang may magugutom. Bakit po natin yung pinag-uusapan ngayon? Sapagkat tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng inyong lungsod. PWD, solo parents, grade 12, UDM, PLM, senior citizen cash, tapos gatas, tapos 3 kilong bigas, tapos food packs, and so on and so forth. Halos linggo-linggo po. Halos linggo-linggo, mga kababayan. Importanteng nagkakaunawaan po tayo dahil ang sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan, uulitin ko,
Hindi ko maintindihan sa ibang barangay official. Kanina po, may 2 barangay ang nireklamo sa Tondo. Bakit po? Inireklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po, na merong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa 2 kilos. Oh, yung iba naman wala yung sardinas. Yung iba naman isang sardinas. Yung iba naman walang spaghetti, bigas lang. Mga kababayan, kayo po ang mag-isip. Saan po nanggaling ang listahan? Sa barangay. Ang presumption namin, nilista lahat. No? At ako'y walang binawasan. Pag sinabi mo 1,000, 1,000. Pag sinabi mong 1,500, 1,500. Pinagkakatiwalaan natin. Kaya lang, ito'y talagang hindi perpekto ang organisasyon, ano? Pero ayokong palalakihin ito. Yung ibig sabihin, alam niyo yung masama, pag pinababayaan, nakakahawa din. Dapat ang nahahawa lang yung kabutihan. Katulad ng maraming chairman na hindi na humihingi ng, hindi na nakukulangan, nasosobran pa, isinusoli pa. Pero may ilang barangay. Oo. Kaya ito, maagat na impormasyon kasi may 3 distrito pa hong bibigyan. No? Yung lista galing sa inyo. Sabi nyo, 900 barangay, 900 families. Bakit nyo kailangan ibahin nung barangay na yun? Kasi unfair yun. Unfair yun. Bakit po unfair sa barangay na yun? Yung katabing barangay niya, ang natanggap, kasi matino yung chairman, ang natanggap 3 kilong bigas, 2 sardinas, at saka ito. Kaya hindi mo po pwedeng sasabihin ni chairman na kulang. Bakit to? Sila nagbigay ng listahan. O ngayon, para malaman ninyo, pinakakasuhan na po ng pamahalang lungsod yung 2 chairman na yun. Kasalukuyan po silang iniimbestigahan ngayon ng pulis. Because kung anong reason nila, I think hindi po katanggap-tanggap. Lalo ngayong panahon ng krisis. Marami nang gagawing dahilan yan. Marami ng excuses and so on and so forth. Ang linaw-linaw. Ang dinala lang sa inyo, nakasakong bigas, nakabox na latang sardinas, nakabox na spaghetti with sauce. Pero ang bilang na ibinigay ay sakto sa bilang na nakalista na ibinigay sa amin ng barangay. Kaya ulitin ko, no, sa mga ilang distrito pa, no? Although ito nangyari sa Tondo. 2 barangay sa Tondo. Ngayon pa na kung saan lalo mahihirapan yung mga kababayan natin because of the hard lockdown. Kaya naman natin ginagawa yan ay para sa kabutihan ng lahat. Pag pinag-uusapan ay kalusugan. No? Dahil marami na rin gustong matapos ito. Pero ang hindi talaga ako maintindihan, bakit iniiba? Katulad halimbawa nung SAP, di ba? May mga nababali-balita, binabago-bago presyo. Hindi po. Kung ano pong binili ng gobyerno, yun po ang dapat makamit ng tao. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao, dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. Kaya nga ako nakiusap Napakasimple na nga lang ho ng gagawin ninyo. I-repack na lang. Pagsasama-samahin. Tapos ibibigay na lang. Dahil naunawaan ko ang barangay Wala namang budget ang barangay ng Maynila Dahil ubos na, kukunti lang dahil sa dami ng barangay natin, maliliit ang barangay natin, maliliit ang budget, pero maraming tao. Kabisado po natin Yan, nalulungkot po ako. Sa mga barangay officials, huwag niyo pong iibahin. Kasi kawawa ho pag may naiwan. At nakalulungkot isipin, ang sakit-sakit sa damdamin ng isang Manileño na mababalitaan niya na yung kanyang kapitbahay sa kabilang barangay ang natanggap buo.
Yung natanggap naman niya sa kanyang barangay ay kulang. Whether maganda ang intensyon o iba pa ang intensyon, at most likely masama ang intensyon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin eh. Hindi mo na kailangan baguhin dahil una, I'll give you example. O yung isang barangay nilista 800. O di binigyan natin ng 800 food box. Sabi, kulang. Kulang ng 500. O binigyan natin 500. O di 1,300 na. O nung sumunod tayo nagbigay, good for 1,300. Hindi na good for 800. Good for 1,300. And sumunod natin binigay, good for 1,300 ulit. Bakit ngayon kailangan baguhin? Huwag po natin pag-interesan. Sardinas na nga lang o pinakakain natin sa tao eh. Salamat sa Diyos, matino yung bigas. Kaya naman yung spaghetti ang binili ko dahil mabigat sa tiyan. Saka ang spaghetti, kayang dumami. Pwedeng kainin. Kahit na sauce lang. Kaysa wala. Kaya nga pinipilit namin maging masinop dahil gusto namin akapin ang lahat. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay official? Huwag po. Nananain ng bitukan nyo yan. May gabaho yan. Do not enrich ourselves in these trying times. Wag ho. Wala akong katanggap-tanggap na dahilan. Kaya yan ang ibinigay kasi yan ang kaya ng lungsod. Dahil ang lungsod may gagawin pa ulit. At may gagawin pa ulit at ang tawag ko dyan ini-stretch. Dinadahan-dahan kasi nga hindi naman tayo mayamang syudad. Nanggaling ako sa bangkaroting kaban ng bayan. Hindi ko po binubuhat ang bangko ng administrasyong ito. Nakarecover lang ho tayo dahil naging masinop kami. Naging epesyente kami. Akalain mo, sana yung mga pagiging masinop at epesyente natin, yung mga pagawaing bayan sana yan para muling maayos ang Maynila. Pero hindi ngayon mangyayari na. Dala ng yung mga plano na yun, binago natin. Bakit? Anuin ko kalsada? Kung gutom naman ng sikmura. Anuin ko kalsada? Kung mamamatay naman ng dilat ng mata ang tao. Kaya ako nalulungkot, mga kababayan. Talagang ganun sa gobyerno. Hindi kami lahat perpekto. Meron pa rin bulok. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Pipilitin ko na yung mga bulok na yan mawala sa Maynila. Kaya po sa mga barangay official, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyo. Totoo. I swear to God. Magbuti kayo. Thank you very much. Pairali nyo rin yung malasakit. Ilang beses na tayo. Nakasama namin sa politika, hindi namin nakasama sa politika, iisa ang pagtingin namin sa inyo. Bakit? Krisis ngayon eh. Wala naman kayo ibang aasahan, kundi ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kung pairali namin ang aming mga damdamin towards one person, dahil hindi namin kasama sa politika, kawawa naman yung kanyang mga kabarangay. Kaya namin isang tabi ang aming mga sarili. Mga personal naming damdamin. Dahil may sinumpang kami tungkulin sa inyo. Natitingnan kayo ng pantay-pantay. Kaya sana po sa mga barangay official, makisuyo lamang. Huwag po ninyong ibahin. Konti na nga lang po ito. Hindi po ito malaki. Pero mahalaga po ito sa buhay ng bawat pamilyang Manileño ngayon. At sa inyo mga kababayan na nanonood, kung talagang may pang-aabuso or too much discretion na ginagawa ng inyong barangay, sabihin nyo lang sa amin. And I hope this will be a stern warning to others. No. Ulitin ko po 3 kilong bigas, 2 sardinas, spaghetti, at sauce. O ngayon mga kababayan, ako naman ang hihingi sa inyo. Kapag kulang ang binigay sa inyo ng barangay official, i-post ninyo. I-post po ninyo.
Diyan lang namin kayo makakausap at malalaman namin ang buong katotohanan. Kaya nga, naalala nyo yung sa senior citizen, mga kababayan, yung una, yung 17,000 may paymaya. Natigil ang paymaya kasi nagkaroon ng COVID-19. So meron tayong listahan ng 64,000 nakaltala sa Maynila, binigyan natin. Anong sumunod? Maraming hindi nakakuha. Bakit? Kasi may batas na nagsasabi, kailangan butante raw yung senior citizen. Sabi ko, paano yung may mga sakit? Paano yung hindi nakakaboto na dahil may rayuma, hindi makalakad? Di ba anong ginawa natin? Inamendahan natin yung batas. Sabi natin lahat ng senior citizen, tapos humingi tayo ng listahan sa mga barangay official. Ilista nyo lahat ang inyong mga senior citizen. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Kung ano pong tinala nila, binigay natin tigwa 1.5. Sumunod, gatas. So, ang ibig kong sabihin, maaring misan kulang, pero inaaksyonan. Pero pag naaksyonan, hindi pwedeng may magkulang. Kaya po, yun lamang ang pakiusap ko, mga kababayan. Importanteng nagkakaliwanagan tayo. Importante na alam ninyo. Kaya nga ako, sa totoo lamang ho, minsan gabing-gabi na. Tulad ngayon, gabing-gabi na. Nag-update kami every day. We'll try to update you. Para walang naliligaw ng landas. Kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mahirap yung sitwasyon, walang solusyon sa sitwasyon, walang gamot sa COVID. Pero ayaw na ayaw kung nangangapa kayo sa dilim. Kaya pag obligasyon namin, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin tagumpay, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin kakulangan, inilalahad namin sa inyo. Pag tama kami, inilalahad namin sa inyo. Pagka mali kami, ilalahad namin sa inyo. Ala po Kasi yun na lang ang pwede namin maibigay sa inyo. Katotohanan. At gusto man lang namin maiparamdam sa inyo na kami kaagapay ninyo sa landas nating tinatahak tungo sa tagumpay. Kaya nalulungkot lang ako kapag may ilang pang barangay official na sumisira sa kapwa niya barangay official. Wag po. Masa kayong hindi ko sila pababayang mamihasa. Okay? Kaya mga kababayan, please, pag kulang ang natanggap ninyo, post it. Makikita naman namin yun. Hindi po pwedeng magkulang yan. Sapat po yan pag binigay namin sa kanila. Siguro, out of 100%, ako naniniwala, mga 98% okay naman May ilan lang talagang nasanay na akala nila yung budget ng barangay ay pera nila. Sad to say. But anyway, at least maliwanag na po. Please share the information. Anyway, maraming salamat sa ating mga volunteers nagbibigay ng 220 food packs para sa ating volunteers na Beksi ng Maynila. Ito po yung mga nag-repack ng mga nakaraang linggo. Kasi ito po, sila yung may mga parlor, nasa parlor ng tatrabaho, wala silang hanap buhay. Kaya sa maliit na kaparaanan ng inyong lungsod ay binigyan din natin sila kahit pa paano naman. Yan po yung mga nag-repack ng goods ninyo for so many weeks. Thank you Nais ko rin pasalamatan ang ating Gay Society of Manila. At maraming salamat kay Chase Yao. Sa Chase, thank you very much. Nakita niyo po yung bata na yan. Pinadala niya po ako ng niya. Ba't ka naman hindi ma-inspire? Ba't hindi mo pagbubutihan? Ano naman kinalaman ng bata sa mundo ng public service para maintindihan niya? Pero hindi. Thank you very much Chase Ayan si Chase. How?
Pinadala niya sa atin. Thank you very much. And, naalala kita niyo hawak niyang alkansya? Ipon daw niya yan. Taga-Antipolo to, no? Taga-Antipolo yung bata na ito. Pinadala niya sa atin sa lungsod ng Maynila. Kita ninyo? Bata. Nagmamalasakit na. Yung alkansya niya, binigay niya sa atin. Asa na ba? Ngayon, ipon niya, tulong daw niya para sa mga COVID patient. Thank you, Chase Yao. Sana, paglaki mo, magtuloy-tuloy kang maging mabuti sa kapwa mo. Maraming salamat din kay Mr. Chen Curser, na presidente ng Jiangsu Huangpu Renewable Resources Utilization Company Limited, para sa pagbibigay niya ng 47,000 pieces na testing kit. 47,500 na testing kit. At 58,000 pieces na face mask. Thank you very much, Mr. Chen Curser. Thank you very much. At maraming salamat po sa Yingxiang Shipu Restaurant, Lucky Star 88 Restaurant, Mingxie Company Limited, Yinxing Xiao Newport City Minman Hotpot, para sa 500 boxes ng canned goods, bukod pa sa naunang 500 boxes na binigay nila last week, mga kababayan. Maraming salamat din sa Chiang Kai-shek. Ako, pangatlo na to, no? Pang-apat o pangatlo? Pang-apat. Maraming salamat ulit, Chiang Kai-shek. Kanina, pinamunuan ng ating minamahal na Vice Mayor ang pamimigay ng 20,500 sako ng bigas na tigli 5 kilo para sa District 4. Thank you very much, Chiang Kai-shek College Alumni Association Incorporated. At again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, thank you very much. 332 boxes of all-in-one seasoning, 15 boxes of breading mix, and 33 boxes of spaghetti sauce. Maraming salamat, ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Kaya mga kababayan, ang ating ulat ngayon at ang pinakamahalagang ulat natin ay yung preparasyon na marireceive ninyo. Again, sa mga barangay official, taus-puso ang aking pasasalamat sa inyo sa pakikiisa ninyo. Kaya mag-alala, hindi titigil ang inyong pamahalang lungsod hanggat kaya natin. Ako naman ay magsasabi sa inyo pag wala na. Pag meron pa, pipigain natin ang lahat. Maibsan lang ang dinaranas na kahirapan at pagsubok ng ating komunidad, ng ating syudad, ng ating bansa at ng ating mundo. Mga kababayan, ngayong gabi bago kayo matulog, please, if I'm not asking too much, isama niyo po sa inyong panalangin ng mga taong may sakit, dulot ng COVID-19. Nawahagkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang mga nahihirapan na sana gumaang na ang buhay nila at mapakinggan ng Panginoon Diyos ang kanilang kahilingan. Ipanalangin din po natin ang mga nasawi, lalo na mga nabiktima na pasyente at mga nasawing frontliners. Sila ang mga bagong bayani ng krisis na ito. Panalangin natin na sana'y tanggapin sila ng Panginoon Diyos sa langit at mapatawad sila sa mga kasalanan na nagawa nila nung sila'y nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Ipanalangin din natin ang kanilang mga naulila na sana bigyan sila ng katatagan, ng kalooban, na kaharapin ang suliraning kanilang dinaranas ngayon. Mga kababayan, what I'm asking from you, just stay home, healthy and safe. If you do that, we will beat COVID-19. Yun lang po ang sekreto. Hanggang dito na lamang po muna. Bukas muli, mag-uulat tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Pagpalain nawa kayo ng pangmalaba. Maraming salamat po. Manila,
God first. Okay, thank you very much for watching. At sa lahat ng mga nag-subscribe sa amin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos, okay? Sa palagi ko sinasabi, just keep on dancing because dancing should be fun. Peace! Bye-bye!